Ang napakagandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, subscriber from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa iyong lahat, share lang namin sa inyo ang mga kaganapan sa araw ito. Mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating munting YouTube channel, maraming salamat po. So ngayon, share lang po namin sa inyo ang aming ginagawa. So ito po pala mga ka-farmers, no? Binabawasan po natin ang mga matatandang dahon, ang ating talong. Okay, so pwede nyo itong gayahin mga ka-farmers kasi malaking bagay po, no, ang ganitong gawain sa ating tanim na talong, kasi makakatulong po ito sa magandang at mga bagong usbong nila. Makakatulong po sa mga bulaklak at saka sa mga bunga, pati sa mga bunga, parang mabilis lang po silang lumaki. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, lalo na sa aking mga subscriber, ang nutrient na kakainin sa mga matatandang dahon nating pinapatanggal ay diretso ng mapakinabangan, no, sa mga maliliit na bunga, kasi napakadami po itong maliliit na bunga mga ka-farmers. Ang ating talong yan, kita natin. So ang mga nutrients na makakain nila ay diretso na sa mga bagong usbong, sa mga maliliit na bulak, sa maliliit na bunga, at saka sa mga bunga na, no. So yun po, meron tayo dining 15 katao, 16 kasama ko. So yan po mga ka-farmers ang ginagawa. So itong isang linya na lang ang tinatapos nila. So lahat mga ka-farmers, natatanggalan na to ng matatandang dahon, simula dyan papunta sa isang dulo. Yan. So ito po ang ating talong na niraraton. So ito po ang unang kuha, no, o pagbawas ng mga dahon. So yun po ang mga dahon na binabawas nila mga ka-farmers, oh. Napakadami at napakakapal. Yan ang tinatanggal nila sa ilalim. So yung talong po natin mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, lalo na sa aking mga subscriber, ay hindi po natin to pinupruningan. So lahat ng mga sanga ay inalagaan. Kaya ngayon naglagay tayo ng trails, no, para tatalian ang mga sanga. So ito mga ka-farmers ang ating ginagawa. So isang linyang talong, may dalawang trellis sa gilid, and then may naka-install na tie wire na number 14, iniikot ng bisis. So ang sukat natin sa ating poste, share ko lang po din ano po, 4 meters po simula sa isang poste papunta din So magkabilaan. And then ang lahat ng mga sanga tinatalian. Kasi mga ka-farmers, yung ganitong paraan at idea sa pagtatanim ng talong o pag-aalaga ay malaking tulong po. Una, less ka sa tinatawag nating semi, yung mga baluktot. Kasi kung hayaan natin itong hindi matatalian, pag ang ating talong ay lagpas taon na, ang sanga dito ay makakaharang sa gitna, hirap kang dumaan, and then ang bungang nakadikit sa mulching o sa lupa, lumaking baluktot. So kaya simi na siya, o kakagatin ba ng langgam. So pagkakagatin ng langgam, reject na. So hindi na natin mapakinabangan. So yung ganitong pamamaraan mga ka-farmers, kung may tanim tayo, mas maganda na may trellis para ang mga bungay nakalambitin lang, and then matuwid. So kung wala lang tama sa fruit shoot borer ay good na, basta matuwid. Pero pag baluktot, simi na siya. Okay, so ang benepisyo pong makuha, no, sa pag-trellis ng talong ay ano po, list tayo sa tinatawag nating mga semi or baluktot. So yun lang po mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Tapos yung mga tinatanggal nating dahon ay pinapaalis po natin din pati yung mga may tama sa fruit shoot borer, inaalis din mga ka-farmers. Huwag nating hayaang iwan sa gitna, no. So inaalis po nila mga ka-farmers. Kasi pag hayaan natin tong nandito lang sa gitna, ay magkakakos po ito ng ethylene. Ang ibig sabihin, madali lang pong mamatay ang ating talong o matapos, kasi ang amoy o baho ng talong, kagaya natin yung tao, pag may mga na hayop man namatay, so masama, no, sa ating ano po, kasi ang amoy nila. So yun po, no, mga ka-farmers, para hindi magkaka-cause ng ethylene, o sa madaling salita, madaling mamatay o mahaba lang ang buhay ng talong. So yung pag-alis ng mga dahon ay nakakatulong. Tapos wag lang hayaan natin sa gitna. So pwede natin sila itapon mga ka-farmers, no, na may kalayuan na mga 10 meters, ganyan, pwede na sila. So yun lang siguro mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, ang ma-share ko sa inyo patungkol dyan. So yung mga tinatanggal nating dahon, wag nating hayaan, or yung mga bunga na may tama sa fruit shoot borer sa gitna, kailangan natin siya lang alisin mga ka-farmers.
So kaya natin to pinapatanggalan ng dahon kasi share ko lang po sa inyo yung mga nagkaraang 5 linggong magkasunod sobrang mura at ngayon gumagalaw na ang presyo 40 na mga ka-farmers no sa talong. So yan kasi ang break even din ay 20 pesos, so naka 40 parang ano na tayo yung mga ka-farmers no, nakakabawi na sa mga tapado sa mga nakaraan. And then sa ampalaya naman na dating 30, 35 ngayon ay 60 na. And then sa kamatis na 15 mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ngayon ay 25 to 27 na po bawat kilo. So yun po ang ating update patungkol sa price ng ating talong. So ito pinatanggalan na natin to kasi malaking bagay po ito no, para sa mabilisang at patuloy na pagtubo ng ating halaman at pagdala ng mga bulaklak at saka malilit na bunga. Makakatulong po ito ang pagbawas ng dahon. Ayan napakadaming mga malilit na bunga isang sanga may 5 no? So nakakatuwang tingnan mga ka-farmers no, lahat ng mga meron na ito malaki-laki na, may kasunod pa, mayroon dire, mayroon sa kabila yan, yan dalawang magkasunod, may isang sanga so ganyan kaganda at yun ang ating mapapansin no mga ka-farmers. Yan. Kinukuha po nila ang mga dahong matatanda na tinanggal pati yung mga bunga. Kasi yung mga nakaraan mga ka-farmers, ang mga simi hindi na namin dinala sa aming buyer, hindi na maibenta o maipagbili. Dahil sa sobrang mura kasi ang ibang good namin nakakuha lang ng 10 piso. Ang iba may 7 pesos. Yun po mga ka-farmers kasi napakadami ang gulay galing norte na dinadala sa bagsakan ng tanawan, kaya umabot sa 7-8 pesos ang good 10. Ayan sa akin naman may maganda naman at quality, ang iba ay nakuha ng 15, ang iba naman kunti lang ang nakuha ng 10 at saka 8 no? So kaya ang simi yung sobrang baluktot na hindi na din namin dinadala. So ngayon kinukuha na namin mga ka-farmers kasi wag nating hayaan na iwan ng dinis sa gitna para hindi magkakaroon o magkakos ng ethylene na ang ibig sabihin ay madali lang po matapos o mamatay ang ating talong. Okay, so malaking bagay mga ka-farmers no, na likumin ang mga natatanggal na mga sanga, ano po, dahon, sorry, at saka mga bungang may tama, and then alisin lang sila. Okay, yung lang po. So bago tayo magtapos, may galab shoutout po sa lahat ng ating mga subscriber, mga viewers, rare at commentators. So yung lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Okay, kung may mga katanungan man kayo at ipapagawang video mga ka-farmers, pakilagay na lang po sa ating comment no, para mabigyan natin ng kasagutan kung tanong. Kung video ipagagawa mo, kung wala pa tayong upload, gawa natin ng video. So yun lang po siguro mga ka-farmers para patuloy tayo makapagbahagi ng kaalaman. So pasensya na po. So mga ka-farmers, alam nyo, share ko lang po sa inyo na sinisipagan ko ang mag-upload ng 2 bisis sa isang araw. Pero sa hapon mga ka-farmers, mahirapan akong mag-upload kasi napakahina po ang signal. 3 hours hindi pa na matapos. So i-ano ko na lang, i-delete ko na lang, no? So napakahina po ang signal mga ka-farmers. So sa umaga malakas yan, umaga lang ako makapag-upload. So kung bumalik na ang signal na malakas na, so umaga, tanghali at saka hapon mag-upload ako ng video para po sa inyo. So yun lang po siguro mga ka-farmers. So pasensya na po ha na wala tayong may upload na video sa hapon kasi napakahina, wala akong internet, data lang ang gamit ko. So sa umaga lang ako pwedeng makapag-upload. Okay, yun lang po. Thank you, God bye bye and God bless, happy watching. See you next vlog.